Kaugnay naman sa pagkukumpuni sa Magallanes Interchange, makakausap natin si Undersecretary Raul Asis ng Department of Public Works and Highways. Yusek Asis, magandang tanghali. Si PR Arcangel po ito. Magandang hapon din po. Yusek, kamusta po yung schedule doon sa pagkukumpuni ng interchange? Nasusunod naman po? So far, on schedule kami. Kung hindi sasama ang panahon, we should be able to finish the schedule sa August 17, no? Pero yan lang yung ginagawa namin approach na total closure, Yung buong interchange, aabutin hanggang February yun, Pero yung target nyo na August and then yung buong interchange na February, para dun sa target na yun, parang the weather was already taken into consideration kasi syempre hindi naman magiging araw-araw yung pagkukumpuni dyan. Yung sa 10 days na August 17 na araw-araw yun, total closure yun mukhang hindi namin nalagay yung weather dyan pero when nung binungkal namin yung lupa, medyo ahead of schedule kami, wag lang kami ulanin. I think we should be able to meet yung schedule kahit isang araw siguro umulan, gano'n. Sa monitoring po ninyo, kamusta naman po yung yung traffic situation doon sa paligid? Kasi kanina si Secretary Singson, meron ho siyang pakiusap sa mga private vehicles na kung maaari, wag na silang makidaan doon sa ilalim, pwede naman sila mag-skyway or alternate routes. Yeah, oo nga. Kasi binuksan na yung pagbaba ng Buendia, makakaangat ka na doon sa skyway. So okay naman po, may mostly naman mga public vehicles lamang o yung mga PUV ang dumadaan sa ilalim, tama po ba? Yes. Alright, pero yung pagdating naman po doon sa iba pang mga dapat ayusin, kasi syempre alam po natin nakatatapos lang ng matinding pag-ulan, halimbawa nung nakaraang linggo, at marami ho yung, meron ho kaming storya, marami ho mga potholes, yung mga lubak-lubak sa daan. At ang sabi naman po ni Director Tagudando actually, magre-request po sa MMDA ng schedule para magkaroon ng reblocking at maayos itong mga ito. Yes, tama yan. Kailangan talagang magawa kagad yun. Kundi mag-deteriorate lang yung pavement namin. Teka, yun sa Magallanes pala, tuloy-tuloy yung trabaho namin. Pero ang nabigay kasi sa amin na permit ng MMDA, night closure lang at saka single lane. Kaya naaabot kami ng February. So, yung ginagawa namin is just part of yung total work. So, ang mangyayari talaga doon, makikita mo, i-overlay namin yun, tapos papalitan lahat ng joints. And since ang trabaho namin dyan, ang window lang namin na binigay ng MMDA is from 11 o'clock ng gabi hanggang 5 a.m. Pwede lang kami mag-whole day pag Sunday. Okay. So, na-i-factor in naman po yun nung schedule po lahat? Na-factor in po yun? Actually, yun sa buong schedule ng Magallanes, naka-factor in nandun mga 30 days na ulanin. Although may nagamit na dun dahil yung a few days before, nung sinimulan namin yan noong June, nag-uulan na Alright, Yusek, maraming salamat po at makikibalita ulit kami para matiyak din namin at malaman namin kung talagang on target po. Maraming salamat po, Undersecretary Raul Asis ng DPWH.